Ganon din ang Panginoon. Kaya para hindi tayo mapabayaan ay binilin tayo kay Pedro. Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Tayong mga mananampalataya, tayo yung tupa ng Panginoon. At ang ating Panginoon ay ang pastol, ang mabuting pastol na inililipat kay Pedro at sa mga sumusunod pa. Nagpahayag si Jesus sa kanyang mga alagad. Nang makapag-almusal sila, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako nang higit pa sa mga ito? Oo, Panginoon. Ikaw ang nakaalam na iniibig kita. Pakanin ang aking mga kordero. Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Oo, Panginoon. Ikaw ang nakaalam na iniibig kita. Akayin mo ang aking mga tupa. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Panginoon, ikaw ang nakaalam ng lahat. Alam mong iniibig kita. Pakanin mo ang aking mga tupa. Talagang sinasabi ko sa iyo, nang bata-bata ka pa, nagbibigkis ka sa iyong sarili at palakad-lakad ka saan mo man loobin. Ngunit pagtanda mo'y iditipa mo naman ang mga kamay mo at iba ang magbibigkis sa iyo at magdadala sa ayaw mo. Tinukoy naman ito ni Jesus bilang pananda sa paraan ng kamatayang ipanluluwalhati ni Pedro sa Diyos. At pagkatapos nito ay sinabi niya, Sumunod ka sa akin. Sa mapagpalang araw nawa po ang sumaating lahat. Meron po ako dating alagang aso, ang pangalan ay Pugak. Ito po ay special para sa akin, kaya every time na ako'y umaalis, talagang piniprepare ko yung kanyang pagkain. Kung ilang araw akong mawawala, nakalagay po yun dun sa cup noodles. Marami akong mga naka-prepare na cup noodles. Tapos nilalagyan ko yun ng isang meal niya, isang puno dun. Tapos naka-ref na sama-sama yung sunod-sunod yun dun. Ibinibilin ko yun dun sa aking anak, dun sa aking bunso. Tak-tak na lang siya ng tak-tak dun sa kainan ni Pugak. Sobrang mahal ko yun si Pugak. At yun nga lang, tinamaan siya ng sakit at hindi na kinaya. Namatay siya. Siyempre, masakit din sa akin yun. At sa totoo lang, yung hirap ng pagbuhay sa kanya, talagang, kumbaga, wala na siyang pag-asa, pero pinilit ko pa rin buhayin. At tumagal yung buhay niya, almost 3 weeks pa, na-extend yung buhay niya. Kung talagang hanggang doon na lang, tinanggap ko na lang, kahit masakit. Mga kapatid, ang nagmamahal, kaakibat ng pagmamahal ay ang sakit. May pasakit itong kasama. At hindi ibig sabihin na kinaya natin ang pasakit na ito ay tayo'y malakas. Hindi. Dahil tayo'y nagmamahal. Hindi yun dahil sa ating lakas. Yun ay dahil sa ating pagmamahal. Ang ugat ng ating lakas at mga sakripisyo ay hindi dahil sa ating kakayahang maging malakas. Yun ay dahil sa ating pagmamahal. Katulad din ng ating Panginoong Jesucristo. Mas pinili niya, kahit alam niya na mabubuhay ulit siya, ramdam niya yung sakit. Ramdam niya yung sakit bilang tao ng yung mga hampas, yung mga pumupunit sa balat, ramdam niya yun. Pero kinaya niya yun, hindi dahil siya ay malakas, kundi kinaya niya yun dahil siya ay nagmamahal. Dahil sa pagmamahal, natiis niya ang lahat ng sakit hanggang sa kamatayan. Natalo niya ang kamatayan at siya ay muling nabuhay. Natubos tayo. Yung ating mga nararamdaman sakit sa kasalukuyan, kasama natin ang ating Panginoon. Kaya yun ay makakayanan natin dahil lamang sa pagmamahal ng Panginoon, na tayo hindi niya iiwan. Yun ating panghawakan. Si Pedro ay 3 beses tinanong, Simon Pedro, mahal mo ba ako? Medyo makulit ang ating Panginoon. Sabi ni Pedro, opo Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. Pero sabi ni Jesus, kung gayon, pakanin mo ang aking mga tupa. Tapos, after nun, tinanong ulit, Simon, mahal mo ba ako? Parang hindi siya satisfied kay Simon. Kasi doon sa kung ating maaalala, alam naman natin lahat na talagang
Si Simon ay handang pumatay sa mga sundalo ng Romano. Yung isa nga, tinaga niya, tinamaan sa tenga. Pingas eh. At sabi ng ating Panginoon ay, ang nabubuhay sa tabak, ay sa tabak din mamamatay. Kaya isinuli niya, isang kakaibang himala na naman yung ibinalik niya yung tenga na yun, nung sundalo. Ganun si Pedro. Pero sa kabila nung kanyang tapang na may pagtanggol ang ating Panginoon sa Kristo, itinatwa niya rin. Kasi alam na ating Panginoon, sabi niya, bago tumilaok ang manok, itatatwa mo ako. Kaya ngayon, hindi mapanghawakan ng ating Panginoon na sinasabi ni Pedro na, mahal ko kayo, Panginoon. Hindi niya mapanghawakan, baka bumaliktad na naman eh. At ayon sa mga Bible scholars, yung mga talaga nag-aaral sa Biblia, 3 beses tinanong ng Panginoon si Pedro. Dahil 3 beses din, nire-restore ng Panginoon yung 3 beses na pagtatatwa sa kanya ni Pedro. Sa pamamagitan ng 3 beses na kakulitan ng ating Panginoon, kung mahal mo ba talaga ako? At sa 3 beses na pagsagot ni Pedro, opo, Panginoon, na-restore yung kanyang pananampalataya at mas lalo siyang tumibay. At pansinin natin, nung napatay ng Panginoon, muli nang nabuhay, etong scene na to, nasa dagat na ulit si Pedro eh. Bumalik na siya doon sa dati niyang hanap buhay na pangingisda, pero wala na silang mahuli talaga. At ito na naman ang Panginoon, sinabi niya, ihulog niyo sa kabilang bahagi. At sabi nga ay 153 yung kanilang nahuling isda, sobrang dami. Kung yung desisyon ni Pedro na bumalik sa pangingisda ay desisyon ng tao na sablay na, hindi na siya makakahuli doon. Kaya itong desisyon ng Panginoon, tinuruan siya, ihulog mo sa kabilang bahagi. Yun yung pangitain doon eh. Yung desisyon ng Panginoon, ang kanyang sinunod, marami siyang nahuli. At ito ngayon, pinatibay na siya sa pamamagitan ng 3 beses na pagsasabing, mahal mo ba ako? At pagsagot niya ng opo. At ibinibili ng Panginoon na pakanin mo ang aking mga tupa. Katulad din nung nararamdaman ko kapag ako'y aalis doon nung buhay pa yung aking asong si Pugak. Talagang ibinibilin ko yun dahil mahal na mahal ko ngayon. Ganon din tayo. Tayo'y mga tao na mahal ng Panginoon. Itong aking aso ay aso lang ito. Pero iniyakan ko ito nung namatay. Ganon din ang Panginoon. Kaya para hindi tayo mapabayaan ay ibinilin tayo kay Pedro. Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Tayong mga mananampalataya, tayo yung tupa ng Panginoon. At ang ating Panginoon ay ang pastol, ang mabuting pastol na inililipat kay Pedro at sa mga sumusunod pa. At ngayon, sinasabi naman sa atin ng ating Panginoon, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Sa atin na mismo, inililipat ang misyon ni Pedro. Tayong lahat sa kapangyarihan ng binyag ay nagiging misyonero na ibinibilin ni Kristo ang kanyang mga batang tupa. Mga kapatid, lahat tayo ay hindi iiwan ng Panginoon. Kung tayo naging tupa sa ating mabuting pastol, maging mabuting pastol tayo sa mas nakababatang mga tupa. Life is beautiful. Amen. Nais ko nang pigilin ang ikot ng mundo. Nais ko nang limutin ang oras ng buhay ko, sa magdamag na pagluha ang aking kapiling. Di mapigil ang abdi at sakit ng damdamin. Paano na ang buhay ko kung ayaw ko nang baguhin? Ang natitirang pag-asa ay ayaw ko nang isipin. Pagkantangi kabiguan ang laging nasa isipan, para bang nakaukit at hindi ito malunggan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na
Nais ko nang limutin ang oras ng buhay ko sa magdamag na pagluha ang aking kapiling. Di mapigil ang hapdi at sakit ng damdamin. Paano na ang buhay ko kung ayaw ko nang baguhin? Ang natitirang pag-asa ay ayaw ko nang isipin. Pagkantanging kabiguan ang laging nasa isipan, para bang nakaukit at hindi